Good morning mga Team Roy Lipat. Ito naman po tayo sa ating run number 12 sa ating 250 miles run challenge. So sali po kayo dito. Ngayon po ay araw ng Friday, March 8. Ayan. So shoutout sa ating mga ka-Team Roy Lipat, Team Kapuso, Organic, sa ating mga kababayan. Shoutout po sa inyo. Sir Well, very good po ang ating pa-challenge. Para sa exercise, para sa lahat ng edad, pwede. Good luck sa atin. May nagkakatok doon, sino kaya yun? Okay guys, takbo na tayo. Ayun guys, bigyan ko lang kayo ng update. Dito na tayo sa highway. Ito po yung ating run number 12. So siguro hindi ko pa tinototal yung aking total miles. Pero sa average ko na 5 miles per hour. Meron na tayong 60 to 70 miles. Kaya way to go. Pero nasa first quarter parang naman tayo ng taon. Kaya nating to worry, kaya pa natin. Pero meron na raw mga natapos. Dalawa na po yung nag-uunahan sa pagtapos. So they are very lucky. Tsaka tinutukan nila yung pagtapos. At meron nga daw 15 minutes ay 3 miles ang nagagawa. So parang sprinter natin. Kasi sila na po yung manalo sa grand prize. So sali po kayo. Marami pa pong chance. Malaki pa ang chance, malaki pa ang panahon. Ito pakita ko lang sa inyo yung puno na maraming bunga. Ito po yung ginagawang bulak. Oh yan, bulak. Kita nyo yung tuyo na bumubukas siya at lumalabas yung bulak. Kaya yung ginagawang bulak nilalagay sa unan, sa loob ng unan. Okay baga. Okay, so takbo lang, diretso lang. Ngayon ay season ng March, Fire Prevention Month. So ingat tayo sa ating mga bahay, ating mga kusina, gasol, lagi natin sarap. At check upin natin yung baka may mga leak, maluwag, pinainan ng daga. Kaya be safe. Sabi nga, sa paglaban sa sunog, hindi ka nag-iisa. Okay, so papunta naman tayo dito sa dati nating dinadaanan, sa diversion road. Dito wala tayong masyadong kasabay na sasakyan, much safer. Okay, takbo lang. So bigyan ko kayo ng slight update kay Ate Helen. Nagpapakita naman siya ng mga positive sign towards sa kanyang recovery. Medyo natataas niya na yung kanyang left arm. At yung matigas niyang mga kamay, daliri, pag hinihilot ng epicacine oil ay lumalambot. Tapos minasage siya kahapon, tinerapi ni Atilani. Kaya very thankful tayo kay Atilani. Atilani Berdol, maraming salamat sa iyo. Isa kang tunay na may malasakit sa kapwa. So yun, eto na. Siguro mga 2 ikot tayo dito para makuha natin yung ating average 5 miles. Then maya maya ay magdidilig ulit tayo ng tanim natin nyog or dagdagan natin yung nyog kasi kinain ba gano'n ng kalabaw. Ayun yung binakita ko sa inyo na tubig, pinatutubigan. Ang tinanim niya ay pakwan. So okay ang pakwan, tamang-tama sa season ng tag-init sa El Nino. At napakaswerte ngayon ng mga magtatanim. Ang gaganda ng mga bulaklak at magbubunga na siya.
namumulak na, nagsusubang, diba? So swerte tayo ngayon, napaaga yung takbo natin, wala tayong masyado init, unlike nung last run 11, mainit po yun. Meron na naman pong lumapit sa atin sa bahay natin mismo, kumatok, humihingi ng tulong. Napanood daw nila yung programa ni Sir Ruel, yung ating video, kaya sabi ko naman, advice ko sa kanila manood sa live ni Sir Ruel Lipat, and then Friday pwedeng umakyat, magsabi ng mga hinihinging tulong. Yun po. Okay, so takbo na uli, konting rest, takbo. Ito, dito tatakbo sa ginagawang diversion road. Madami na naman tinambak na buhangin, oh. Ito na yung next na concrete dito. Meron na siyang firewall, o yung reprop sa gilid meron. Daming graban ito, pang ano to, panambak, tapos pang semento. Pag nag-flooring dito, yan ang kailanganin. Tignan natin kung sa dulo ay may progress na. Tignan natin yung lalaki na kaubad ng pantaas. Mukhang babatuhin niya yung mga ibon na tagak. Ayan, oh, may mga tagak. Ayun, pinatakas niya, pinalalayo niya, tinataboy doon sa kanyang fish pan. Baka yun po ay fish pan, tapos kakainin yung mga tilapia. Pakita natin, dito tayo tumakbo sa small portion na sementado para medyo mabilis-bilis. Pasensya na kayo guys sa wala tayong stabilizer. Dito tayo dadaan sa kaprasong semento. Ito yung reprap. Tinaboy niya yung mga ibon na yun, mga puti. Talaog ang tawag dyan sa Bicol, talaog. Oh, marami ditong isda, maraming isda, oh. Fish pan to, tilapia siguro to or something. Pakita ko sa inyo, maraming mga fishling, maliliit na isda na naglalango yan. Pero pag yan po ay kayang ubusin niya ng ng ibon, yung ibon ba yan, yung tagak, migratory birds. Ingat tayo dito, baka tayo madapa. Ayan, oh. Ito, pakita ko sa inyo dito guys, oh. Inuubos ng mga ibon na puti yung tagak, yung mga fishling. Dito kasi ay fish pond. Itong nadaanan natin ngayon ay fish pond. Ayun, ang bibilis, oh. Sabay-sabay silang lumalangoy. Pag nahuli naman sila ng yung mga tagak, ubos sila. Hindi na makapagparami, oh. Wala nang ma-harvest na isda, kaya kawawa naman. Ayan guys, pinakita ko lang sa inyo. Medyo nagpahinga lang tayo dito ng kaunti, kapirasong lote. Tinatambakan, pero tinatambakan pa din naman. Siguro gagawin ito ng kubo-kubo. Ayan, oh, dire-diretso na yung pagtambak dito sa diversion galing sa Santa Cruz. Hindi na dadaan sa sentro, sa Kabayanan. Ang lusot ay dito na sa La Medalla, papunta na ng Manila, Naga, gano'n. So malaking tulong yan sa transportation dito sa Baaw. Malaking tulong po yan. Maraming project na transportation diversion, lalo na dun sa kabila sa may San Francisco. Yun, oh, dami. Maya ubos na yan. Kaya nilang ubusin yung mga isdang lumalangoy dyan sa bibilis nila, oh. Yung mga seedling na yan ay nila, kakainin. Kaya kawawa yung dito, nagpupuhunan ng tilapia seedlings. Kita nyo to,
So ayun, sumisikat na yung araw. Siguro isang ikot tayo sa La Medalla tapos pabalik na. Ginigrader na rin to. Itong lupa dito. Doon na tayo makapagpabilis ng takbo sa semento. Hello mga kabayan, tayo sa may Panabua Road. Ayan, medyo hingal na, wala akong baong tubig. Buti may nakita tayo ditong puno ng aratilis. Ayan, pwede tayong ma-hydrate nito. Ito may hinog. Ayan, may hinog ng puno ng aratilis. Para tayo ma-hydrate. Nawalan tayo ng tubig sa katawan sa pagtakbo. Siguro ano na lang, mga 30 minutes na lang ay pabalik na tayo. Saka out of ano na ako, battery. Less than 20%. Baka hindi na natin masave yung Strava. So thank you sa puno. Thank you puno. Thank you sa puno guys. Meron tayong may lalagay sa ating mura. Tamis guys, tamis. Ayun o. Sayang kung may battery pa sana tayo. Pakita ko sa inyo ng mas maganda itong Pinipison na diversion road. Ito po ipapunta naman ng San Fernando. Okay guys, see you. Save natin yung battery para umabot tayong makapuno. Umaga po, ayan, nakatapos na tayo ng ating run number 12 sa ating 250 miles challenge. So ang aking pong naipon ngayon ay 5.41 miles at ang ating pong oras ay 1 hour 46 minutes. At the same time po nakapag-dilig po ulit tayo ng ating tanim na nyug doon po sa bundok, So umikot muna po ako sa San Vicente, tapos sa may La Medalla, then doon sa may San Francisco, then balik na po tayo dito. Ayun, at diretso na tayo doon sa taniman po ng nyug. Nagdagdag po kasi ako doon ng 3 nyug. Unfortunately, yung pong isang nyug ay namatay due to kalabaw. May dumadaan po kasi doon kalabaw. Malago na po yung dahon niya. Kinagat at naputol po doon sa pinakanyug. Pati po yung nyug ay nawala. So unfortunately, kailangan palitan natin yon at lagyan ng magandang bakod. Kasi nga po ay pinapadaanan po yun ng kalabaw. Sana po ay nananawagan ako sa may-ari ng kalabaw, wag na po doon magtali doon sa may malapit sa entrada ng lote, dahil doon po ilang beses nang namatayan po ng nyug, hindi po nagtutuloy. Sayang naman po, di ba? Nag-effort tayo, nagtanim. So kung yun po ay yung una ko po tinanam ay 2 years ago, so mataas na po sana yun. Sayang talaga. Ayan. So shoutout po sa inyo at maligayang panonood po. Sana sumali kayo sa ating run challenge. See you sa run number 13. Bye bye.